Ngayon po, tatalakayan po natin yung simple solution po, no? Math problems po. Halimbawa, mayroon tayo 31 times 12. Okay? So, sa palagay po ninyo, ano po kaya ang sagot dito? Tama? Sige, bigyan ko kayo ng chance. So, basically, mangyayari po nito is, di ba, usually kasi, yung gawin natin dito, kahit nung high school ako or elementary, so pwede yan ganito, di ba? So, sabihin natin 31, 31 times 12, tama? Okay. Tapos sabihin natin 2 times 1 equals 2, and then 2 times 3 equals 6, tama? 1 times 1 equals 1, 1 times 3 equals 1 yan. Mali. Bihira. 2 and then 6, tapos 1 times 1 equals 1, and then 1 times 3 equals 3. So, basically, yung answer po natin dito is 3, 7, to. Tama, no? So, kahit i-calculate po natin yan, yung sagot daw, 372. Okay? So, double check lang po natin. Calculator po tayo for the meantime. Okay? So, 31 times 12. 31 times 12. 372 nga. Pero, paano kaya kung ganito yung gawin po natin? Imbis na ganun yung gagawin natin, di ba? Parang mayroon tayong shortcut dito. Ito talaga yung point ko. So, ganito yung gawin natin. Pasinin nyo ha. Makita ko lang. So, di ba yung sagot dito is 372, tama? Okay, so yung sagot is 3, 7, saka to. Tama? Yun talaga yung sagot. Okay. So, ito yung ituturo po natin ngayon sa araw po na ito. Epektibo ito guys, sa mga digit lang po ng 31 times 12, siguro 32 something. Pero sa ibang mga numero po, tips ko sa inyo, pwede rin kayo mag-explore. Okay? So, ganito yung gagawin natin. So, di ba mayroon tayong 3, tsaka 1, no? Okay? Tsaka 1, tsaka to. So, 31 times 12 yan. So, ganito yung gagawin natin. Magpa-plus tayo dito. Matik mag-plus tayo, no? So, 3 plus 1, pansinin nyo ha, 3 plus 1, 4. Tama? Kasi nga, 3 plus 1 yan, 4 yan. Plus 1, 5. Plus 2 ulit, yan na to, 7. Okay? So, yan yung gitna, guys. Okay? So, yun yung gitna natin. 7 yung sagot dyan. Okay. So, balik na lang natin. So, 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 2, 7. So, yan yung gitna. Okay? Ito yung shortcut natin. Tapos, itong 1, i-times natin ito sa to. Okay? So, 1 times to. Tama? To yan. Yan. So, tapos, mangyayari dito guys, yung 3 times 1 yan. Ayan. Magre-retain yung 3. Pero yung sagot dito is 372 yung sagot. Okay? So, yan yung shortcut natin answer. Okay? So, balik lang natin. Okay? Para maliwanagan nga tayo. 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 2, 7. So, yan yung gitna natin. Okay? So, yan yung gitna. So, 1 times 2 yun. Okay? Tapos yung 3, yan na 3, retain lang natin yan. So, yung sagot is 372. Okay? So, baka isipin yung pero halimbawa, magawa tayo ulit ng bago. Okay? So, halimbawa dito, gawin natin, ayan, gawa tayo ng, sige pa, 32 times 12 ulit. 32 times 12. Sa palagay nyo, ano yung sagot dito? So, simple rin guys, no? So, 3 plus 2, 5.
plus 1, 6, plus 2, 8. So, 8 yung gitna. 8 ang gitna, tama? Tapos, 2 times 2. Okay, so 2. So, 2. Saan na yun? So, 2. Brush lang natin. So, saglit. Brushes tayo. So, 2 times 2 equals, ano na, 4 na yan. Yan. 4 yan, guys. Tapos, retain lang natin yung 3. Para yung 3 times 1. 3. So, yung sagot dito is 384. Okay? So, 32 times 12, yung sagot pala is 384. O, try na natin, ha? Try natin. 32 times 12. So, 32 times 12 equals 384. Diba? So, epektibo siya, guys, no? Epektibo talaga yan. Okay, so, balik tayo. Ibang numero na naman yung sagot po natin. So, halimbawa, sige, 33 na tayo. 33 times 12. Okay? So, mangyayari dito, so 3 plus 3 equals 6. Tama? Pagkatapos, 6 plus 1, 7. Plus 2, 8 yan. Okay? Mali. 3 plus 3, 6. Plus 1, 7. Plus 2, 9 yan. So, yung sagot natin sa gitna, 9. No? Parang binubuo lang natin yung, di ba? Alam yung ano. Tapos, 3 times 2. Okay? Balik tayo sa brush po. Una natin ginawa, no? Pinag-add lang natin 3 plus 3, 6. Plus 1, 7. Plus 2, 9. Yan yung answer sa gitna. Okay? Middle yan na answer. Middle. Okay? Parang ganon. Middle yung ano natin dyan. Tama? So, tapos, middle siya. Tapos, gawin natin 3 times 2. So, ano yung sagot ni 3 times 2? So, 6 yan. Tama? 6 yan eh. Tapos, retain lang natin yung 3 times 1. 3 times 1. So, 3 pa rin yan. So, yung sagot pala dito is 33 times 12. Yung sagot niya is 396. Okay? So, try na natin, ha? Try lang natin. Sana gagana ito. So, 33 times 12. 33 times 12 is equal to 396. Tama? So, kung makikita po natin, sana kahit munting solusyon lang ito, guys, makakatulong po sa inyo. Ganito kasi yung mangyari, guys. Pakita ko lang talaga, ano talaga yung nangyayari dito. No? Pwede, alam nyo, sa totoo lang, pwede kayong mag-experiment eh. Ganito yung ginagawa ko kasi bakit na pag-experiment natin ito na ganun na yung nabuo natin. Okay? So, gawa lang tayo ng bago. Don't save lang. Open tayo ng bago. Pakita ko lang sa inyo bakit tayo napunta po doon. So, ganito ha. Pakita natin. So, di ba yung una 31 times 12? Tama. So, yung sagot is 372. So, ganito yung logic yan, guys. Tips ko sa inyo, paano nakukuha ko po yung kahit sinasabi natin na basic math ito, pero ganito yung nangyari po talaga. Tinatanong ko yung sarili ko, ganito tanong ko, bakit siya may 7? Tama? Yung question dito, no? So, pwede nating tanungin, yung pinakamalaking tanong dito, bakit siya may 7? Diba? So, kung titingnan nyo natin mga numero, mayroon tayong 3, mayroon tayong 1, mayroon tayong 1 ulit, mayroon tayong 2. So, kung papansinin po ninyo, no? So, isang tingin pa lang, parang itatanong natin sa sarili natin, tama nga, no? Bakit nagde-derive yung 7? Yung tanong dito sa gitna, yung tanong dyan sa gitna, bakit yan 7? Okay? Balik ko lang ha. Ito yung pinakamagandang tanong eh. Bakit kaya yan 7? Di ba yung sagot kasi 31 times 12, no? So, calculator tayo ulit. Calculator. Okay, so 31 times 12. Yung sagot is 372, tama? Pero yung tanong natin is, bakit may 7? Pwede naman yung size A, di ba? Pwede yung 6, pwede yung 9, pwede yung 0. So, yung nangyari pala,
Yung 7 na yan, nagde-derive yan dahil nga, so 3, ginawa yan 3 plus 1, 4. Plus 1 ulit, 5 plus 2, 7. Kaya dyan yung 7 ng gagaling. Tama? Okay. Tapos, ito naman yung pangatlo na digit yung targetin natin. Okay? Yung tanong dito, bakit yan lumalabas na to? Tama? Pwede nating sabihin sa sarili natin, tama pala, no? Bakit kaya yan na to? Pwede niyan kasi mag-3 eh. Pwede mag-3, pwede mag-4. Pero bakit to yan? Saan dyan galing? So, ito, dyan yan galing. Unang step natin, nag-additional lang tayo, tama? Additional natin sila lahat. So, yan yung gitna. Tapos, sinabi lang natin na 1 times to. Tama? So, 1 times to, matik na yung sagot ay to na yan. Tama? To yan. Tapos, yung una naman, so 3, balik lang natin siya, 3 times 1. Okay? So, yun yung nakikita ko na logic dito, guys. No? So, kahit simple lang siguro ito ng mga numero po, or sa mga numero na dyan, pwede kayong mag-explore, no? Pwede kayong mag-experiment po. Ito kasi yung nakita kong pag-experiment eh. Di ba? So, nagde-derive yung 7 kasi nga 3 plus 1 plus 1 plus 2, so 7. Tama? Tapos, balik na natin. So 7. Okay? So 7 yung sagot sa gitna. Tama? 7 yan. 3 plus 1 plus 1, 5 yan, plus 2, 7. Ayan. Tapos ginawa niya ulit. Ito yung first step, no? Okay, first step natin. No? Kinount niya lahat lang. Okay? Second step natin, 1 times 2. Okay? So 1 times 2 is 2 pa rin yan. Tama? Tapos, yung 1 ulit, times 3 na natira. So 3 yan yung sagot. Okay, so epektibo guys, no? So pwede kayong mag-experiment po. Pwede talagang mag-experiment. Ganito yung sagot. Ganito yung tips ko sa inyo. Ito yung challenge ko sa inyo po. Di ba calculator tayo? Tama. So ganito yung challenge ko sa inyo ha, para maintindihan nyo ano yung ibig kong sabihin. Halimbawa siguro, sabihin natin, di ba 31 yan times 12? Sige, ito yung challenge ko sa inyo for the meantime. So yung gagawin natin is, pwede natin yung gagawin na, halimbawa lang, siguro 21. 21 times, halimbawa 12. Okay? So yung answer is 250 to. Okay? So gaya ng sinabi ko no po, challenge ko po sa inyo, ito po yung challenge ko. Diba 21 yon times 12? Tama? No? So balik lang natin ito. Ano nga palang sagot niya? 250 to. Ito po yung pa-challenge ko po sa inyo para ma-challenge po kayo. Bago po tayo, no? Ang bago po. Ayan. So, 21 times 12. So, yung sagot is, ano nga yung sagot? 250 to. 250 to. So, ito na yung tanong ko sa inyo, guys. Iba-iba kasi yung galawan dito. Kanina nag-add po tayo. So, umipekto po siya. 21 times 12, tama ba? 21 times 12. 250 to. So guys, no, ganito yung logic natin dito. Ito yung challenge ko. Pwede yung tingnan bakit saan nagde-derive yung 5. Tama? Pwede natin yan i-check. Saan kaya galing yung 5 dyan? Okay? Bakit dyan 5? Tapos, bakit to? Bakit to yan? Tapos yan, bakit to? So, yan yung challenge ko po sa inyo. Hindi ko sinasabi na ito na method na ito is gagana din dito. Diba? So, may mga cases kasi na hindi gagana yung isang method na ito. Kasi yung isa naman, iba na yung method na gagamitin natin. Pero yan yung challenge ko for the meantime. Pero po, ngayon na po, pinakita ko po na sa kaso po na digit natin is 31 times 12, mga ganon, yung method po natin is epektibo po siya. Okay? So, anyway, salamat po sa panonood. Yan lang po yung challenge ko po. Sana may nakuha po kayo sa munti nating. Ganito lang po, no? Tips ko talaga ganito. Tingnan natin yung sagot niya. Bakit 5? Saan siya galing? Bakit to? Saan galing? Saan galing yan 5? Bakit 3 to? Okay? So, yun yung gagamitan natin ng basic na mathematics po. Okay po. So, salamat po sa panonood. Sana may natutunan po tayo po. Salamat po talaga.